magandang gabi sa bawat isa. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa aking pastor sa pribilehiyo na muli pong makapangaral ng salita ng Panginoon sa inyong harapan. At maraming salamat din sa ating Panginoon. Amen. Patuloy tayo na sinasamahan. Amen. Sa inyong mga Biblia, amen, kung mayroon po kayong Bible, buksan po ninyo ang Jonah, amen, chapter 4. Amen, Jonah chapter 4. Ang dating kalihim ng Estados Unidos na si Dian Rust na nagsilbi sa ilalim ng mga administrasyon ni John F. Kennedy at Lyndon Johnson ay nasa pwesto noong kasagsagan ng Cold War kung kailan napakataas ng tensyon. Amen. At nagkaroon sila ng ilang pagpupulong or meeting sa Europa upang subukang lutasin ang ilan sa mga panganib at tensyong dulot ng digmaang ito. Amen. Nang lumapag ang eroplano ni Dian Rust, matapos ang isa sa mga pagpupulong na iyon, sinalubong siya ng isang reporter at sumigaw ang reporter, ano ang piyansa, amen, piyansa para magkaroon ng kapayapaan, amen. At sumagot siya, nakadepende lahat iyon kung ang tao ay isang makatwiran o isang emosyonal na tao, amen. Sa madaling salita mga kapatid, sinasabi niya na ang kinabukasan ang kapayapaan ay nakasalalay sa kung paano natin hinahayaan na diktahan tayo ng ating mga emosyon. Amen? At totoo nga iyon, amen, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya ko ito sinabi mga kapatid dahil ang main text na babasahin natin ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Jonas. Amen, Jonah. Meron siyang kinakaharap na isang sitwasyon at siya ay tumugon base sa kanyang damdamin o base sa kanyang emosyon. Kaya tinanong siya ng Diyos, may karapatan ka ba? O tama ba na magalit ka o madala ka ng iyong emosyon? Ang sagot sa tanong na iyon mga kapatid, ang magtatakda hindi lang sa kinabukasan ni Jonas, amen, kundi pati ng kinabukasan mo rin. Tama ba na mabuhay ka? Amen. Tama ba na ang buhay mo ay nakabatay sa iyong emosyon? Amen. Kaya ngayong gabi mga kapatid, mangangaral ako ang pinamagatang driven by emotion. Amen. Basahin po natin ang ating main text, Jonah 4, verses 1 to 11. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Ninive. At galit na galit siya. Amen. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar na kaaawaan mo ang mga taga Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarsis. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninive? Lumabas si Jonah sa lungsod at tumuko sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisinungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Amen. Pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang halaman na lampas tao upang maliliman siya at labis namang ikinagalak iyon ni Jonah. Amen. Ngunit kinabukasan habang maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaiip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang, kaya sinabi niya, mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Amen. Sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot si Jonas, oo, mayroon akong karapatang magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob ng isang magdamag at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi. Kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo.
Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa napakalaking lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 taong hindi nalalaman kung alin ang tama at ang mali at marami ring mga hayop. Amen? Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, aming amang banal, na mga pangyarihan sa lahat, ngayong gabi ako po'y lumalapit sa iyo. Panginoon, na iyong kung samahan, kuspusin ang iyong banal, at mga pangyarihan ng Espiritu, Panginoon, maunawaan namin. Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, magpakahayag ka sa bawat isa, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon. Lord, pinaangkin namin ang katagumpayan ng iyong gawain ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, natin magsabi ng Amen. Ngayong gabi, mga ngaral po ako, driven by emotion. Amen. Mga kapatid, ang ating karakter ay si Jonas. Amen. Siya ay nagalit. Amen. Nadala ng kanyang emosyon. Kaya una, pag-usapan po natin ang mga ugat, the roots of emotions, mga kapatid. Ang mga tao ay likas na emosyonal. Tama po ba? Hindi lang tayo nag-iisip, mayroon din tayong mga damdamin. Amen? At ganyan tayo ginawa ng Diyos. Tama po ba? Tayo ay mga emosyonal. Kumbaga tayo ay emotional creature. Amen? Sinasabi ng salita ng Panginoon, sinasabi ng Biblia na tayo ay binubuo ng tatlong bahagi. Una, body, soul, at spirit. Amen? Katawan, kaluluwa, at espiritu. At ang bahagi ng kaluluwa, mga kapatid, ay kabilang ang emosyon. Amen. Nung sinerge ko, amen, sa Google. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Amen. Muli, ang kaluluwa po ay kabilang ang emosyon. Amen. Kaya bawat isa, amen, kaya ang bawat isa sa atin dito ay may mga damdamin. Tama po ba? May mga nararamdaman. Minsan, nakakaramdam ka ng magagandang bagay, katulad ng saya. Amen. Ikaw ay masaya, nagagalak ka. Amen. At minsan naman nakakaramdam ka ng mga masasamang bagay. Amen. Katulad ng pagkatakot, galit, amen, sakit. Amen. Yun yung masasamang nararamdaman. Sabi sa the lexico definition of emotion, sabi niya, a strong feeling deriving from one's circumstances, mood, or relationship with others. Emotions are responses to significant internal and external events. Amen. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay nakakaramdam ka ng emosyon ng hindi mo kailangang piliin. Amen. Kumbaga, kusa na lang na lumalabas ang iyong emosyon kapag mayroong nangyayari. Amen. Sa iyong paligid, mga kapatid. Amen. Nakakaramdam ka ng saya, nakakaramdam ka ng galit, nakakaramdam ka ng pagkalungkot. Amen? At sabi sa Jonah 4:1, amen, sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Ninive at galit na galit siya. Amen? Mga kapatid, nabasa po natin, galit na galit siya nung malaman niya na pinatawad ng Panginoon yung mga tao, yung mga taga Ninive. Amen? Hindi na niya kinailangang pilitin pa, hindi na kinailangang pilitin pa ng Panginoon si Jonas. Hindi niya sinabi, Jonas, magalit ka. Amen, magalit ka sa akin dahil pinatawad ko ang mga taga Ninive. Amen, bigla na lang lumabas yung galit ni Jonas. Amen, nangyari ito nung malaman niya na pinatawad ng Panginoon yung mga taga Ninive. Parang kusa na lang na may naramdaman siya. Amen, nung nalaman niya, mga kapatid, na pinatawad ng Panginoon ang mga taga Ninive. Ang mga magagandang bagay, mga kapatid, ay nagdudulot, amen, ng kakaibang pakiramdam sa ating katawan. Tama po ba? Nakakaramdam po ba kayo kapag may nangyari na magandang bagay sa inyo, amen, nakakaramdam kayo ng kakaiba, amen, sa inyong mga katawan, amen, at normal po iyon bilang isang tao. Kaya pag-usapan po natin kung ano po ang mga pinagmumulan ng ating mga emosyon. Bagamat ang ating binasa, amen, ay tumatalakay lang sa galit o kaya pagka-disappoint, amen, kung inyo pong napakinggan amen. Kaya ang una na pinagmumulan po ay ang tinatawag na internal roots, amen, yung sa loob, amen, may magkakaiba tayong lahat, tama po ba?
tayo na narito, magkakaiba po tayo. Hindi po tayo pare-parehas ng karakter. Amen. Pag-uugali. Amen. Malamang iba sa atin. Amen. Malamang magkaiba tayo sa ating mga katabi. Marahil dahil ito sa mga namana natin. Amen. Namana natin sa ating mga magulang. Kaya iba tayo sa ibang tao. Amen. Or marahil naman dahil sa ating mga hormones. Tama po ba? Magkaiba yung babae at magkaiba naman yung lalaki. Amen. May mga taong mas madamdamin at may mga tao na mas madamdamin kesa sa atin. Tama po ba? May mga tao na mas emotional kesa sa atin. Amen. Ayon na sa research mga kapatid, tinignan ko sa Google na ang mga babae ay mas emotional daw kesa sa mga lalaki. Amen. Tama po ba? Agree po ba? Sino po? Pero kadalasan mga kapatid, ang mga emosyon ay reaction lamang or tugon lamang natin sa mga nangyayari, amen, sa ating buhay. Halimbawa mga kapatid, kapag nawalan ka ng trabaho, amen, or mabangga ka, amen, mabangga ang sasakyan mo, o kaya naman ay mamatayan ka ng mahal sa buhay. Natural lamang mga kapatid na ikaw ay magagalit, mafu-frustrate, amen, or malulungkot. Amen, yun ay normal lamang responses natin, amen, sa mga pangyayari o mga nangyayari sa ating buhay. Sa ating binasang text, mga kapatid, si Jonas ay tumutugon, amen, sa pagkadismaya. Bakit, mga kapatid? Dahil, amen, yung nangyari sa kanyang buhay, amen, ay hindi niya inaasahan. Kumbaga, iba, mga kapatid, sa kanyang inaasahan. Kasi ang gusto niyang mangyari ay huwag patawarin ng Panginoon yung mga taga-Ninive. Pero ang Panginoon ay maawain, ang Panginoon ay mapagpatawad. Kaya pinatawad ng Panginoon nung sila ay nagsisi. Kaya mga kapatid, nagalit si Jonas, nadismaya siya, amen, sa nangyari doon sa Ninive. Sabi sa Jonah 4, verses 2, sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar. Nakaaawaan mo ang mga taga-Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Amen. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. Amen. At handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarsis. Amen. Kaya may galit si Jonas. Amen. Isa itong emosyon. Mga kapatid, tumutugon lang siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Bakit ganito? Amen. Bakit ganito? Hindi ito yung gusto ko na mangyari. Amen. Kaya nagalit si Jonas. Pangalawa mga kapatid, emotion can also be rooted in our past. Amen. Ang mga emosyon natin, amen, ay minsan, kaya ito nararamdaman natin, kaya ito lumalabas dahil sa mga nakaraan. Amen. Sa ating buhay. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit sobrang nagalit si Jonas mga kapatid ay dahil noon sinalakay at pinatay ng mga taga-Ninive ang kanyang mga kababayan. Amen. Alam niyo po ba ito mga kapatid? Amen. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, napakalawak nun. Kumbaga napaka-destructive nung ginawa ng mga taga-Ninive. Kaya itong si Jonas mga kapatid ay mayroon siyang sama ng loob. Kumbaga nagtanim siya ng sama ng loob sa mga taga-Ninive. Kaya hindi niya matanggap na ginawa ng mabuti ang Panginoon ng mga taga-Ninive. Kaya para sa mga ilan dito, mga kapatid, hindi sila natuto na kontrolin ang kanilang mga emosyon dahil sa kanilang mga nakaraan. Amen? Sa inyo dito, mga kapatid, baka lumaki kayo sa bahay na puno ng sigawan. Amen? Sino po dito ang lumaki sa bahay na puno ng sigawan? Hindi nyo naranasan na kapag may problema, yung pag-usapan ng mahinahon. Amen. Tama. Meron po ba dito? Meron po itasin yung mga kamay. Amen. Kumbaga lumaki kayo sa environment, mga kapatid, na punong-puno ng sigawan, bunyawan, kumbaga hindi kayo makapag-usap ng walang sigawan. Amen. Tama po ba? Ganyan na ang nakasanayan nyo kapag hindi kayo sang-ayon, amen, sa sinasabi ng iba o sinasabi ng iyong magulang, amen.
sumisigaw na agad kayo, amen, nagwawala na agad kayo, amen, yun po ay emotion, amen, hindi nyo alam na pwedeng pag-usapan ang problema ng mahinahon, amen, marahil may ilan sa inyo dito mga kapatid, na hindi marunong kontrolin ang kanyang emosyon, ang inyong mga emosyon mga kapatid. Nung ako po ay lumalaki sa amin, amen, doon sa Bicol, kapag ako po ay napapagalitan, kapag kami ay napapagalitan, syempre may parusa, mahigpit po ang aking lola, amen, may parusa, iba't ibang paraan na parusa. Ang punto dito mga kapatid ay hindi naman layunin na mamuhay ng walang emosyon, amen, pinapayagan kami magkaroon ng emosyon ng aming lola, pero may hangganan. Amen. Nung kapag kami ay napapalo, amen, pinapaluhod sa asin, amen, umiiyak kami. Amen. Kumbaga yung sobrang lakas na iyak. Pero pag napapansin ni Lola, amen, na sobrang lakas na iyak, nilalapitan niya kami. Okay, tama na yan. Amen. Tigil na. Amen. Hindi tayo pinipigilan ng kahit ng Bible na kumbaga maging emotional. Amen. Pero may mga hangganan. May ilan na sa inyo na marahil hindi natutunan yung mga ganyang bagay na kontrolin, yung paglabas ng emosyon kapag nakakaranas ng mga bagay na hindi sang-ayon sa inyong mga pananaw. Amen. Marahil mayroon sa inyo dito habang lumalaki kapag hindi nasusunod ang inyong gusto, amen, nagwawala ka. Amen. Kumbaga ginagamit mo yung iyong emosyon para manipulahin ang iyong magulang. Tama po ba? Meron po bang ganito yung kapag hindi mo gusto yung isang bagay, ikaw ay iiyak na lang, maglulupasaya yung magulang mo naman, amen, sabihin, sige na anak, bibigay na namin yung amen, masama po yun, hindi po yun tama, hindi po yun advisable ng Bible mga kapatid. Para sa iba, amen, may mga pangyayari noon pa ng dahilan ng emosyon nila, amen, kumbaga nagiging emotional sila dahil sa past. Amen. Ako minsan nagiging emotional din ako kapag naaalala ko yung pagkamatay ng aking magulang, ang aking ina, pero nakaraan pa yon. Amen. Kaya paminsan mga kapatid, ang mga nakaraan ay nagdudulot pa rin ng emosyon. Amen. Pangalawa, the problem with emotion. Ito ang problema ng mga kapatid. Kapag ang emosyon mo, amen, kapag ang emosyon mo na ang nagdedesisyon para sa iyo, doon nagkakaproblema. Amen. Tama po ba? Hindi problema ang makaramdam ng kung ano man. Amen. Hindi po yun ang problema. Ang problema ay kapag ang emosyon mo na ang nagdidikta sa iyong mga desisyon. Tama po ba? Kapag sinasabi mo na nararamdaman ko na parang ayaw ko mag-church. Kumbaga, yung emosyon mo na, yung nagdidikta na pakiramdam mo tama, pero hindi naman pala. Doon nagkakaproblema mga kapatid. Sa ating pinasang text, amen, ano ang napagpasya ni Jonas na gawin? Kung ano ang sinabi ng kanyang emosyon. Amen. Para sa iba, ang emosyon ang nagiging parang ano ba tawag dito? Yung pinaka nagdidikta na sa kanila, kumbaga driver, kaya nga driven by emotion, kumbaga dinadrive sila ng emotion. Amen. Ano ang dapat kong gawin? Amen. Sa relasyong ito, sa trabahong ito, sa ministry ito, amen. Sa kaligtasan ko, amen. Ano man yun hindi na ito ipabatay sa kung ano ang tama. Amen. Dahil you are driven by your emotion. Hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Amen. Kapag ikaw ay emotional. Ang magiging basehan na lang ay ano ba ang nararamdaman ko. Amen. Kumbaga binabase mo yung iyong mga desisyon. Amen. Sa iyong emosyon. Kaya ang emosyon kaya ang emosyon na ang tumatakbo sa bawat emosyon na. Amen. Na yung nararamdaman. May mga tao na literal na ang emosyon ng kanilang sinusunod. Amen. Depende kung ano yung mararamdaman ko. May mga taong nagsasabi kailangan kong sundin ito kasi nararamdaman ko na pwede na akong mag-asawa. pero nag-aaral ka pa. Dapat.
Amen. Sa Jonah 4 verses 3. Amen. Kaya ang Panginoon, sinabi ni Jonas, mga kapatid, kaya Panginoon, kunin mo na lang ako dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Amen. Sabi ni Jonas, kunin mo na lang ako, Panginoon. Bakit? Dahil emotional siya. Mga kapatid, kumbaga nakakapagsalita, kapag emotional tayo, nakakapagsalita tayo ng mga salita na dapat hindi naman natin sinasabi. Amen. Tama po ba? Mga kapatid, di ba ganun tayo? Paminsan, kapag masyado tayong emotional, mga kapatid, kaya nga, naalala ko nung nag-preach si Pastor, amen, na kapag galit ka, amen, huminga ka muna ng mga 10 seconds bago ka magsalita para yung bibitawan mong salita ay sigurado na magdudulot ng mabuti. Amen. Kasi kapag ikaw ay emotional, kapag nagsalita ka ng emotional ka, pwedeng makasakit ka sa iba. Amen. Pwedeng mali yung masabi mo. Sinabi ni Jonas, hindi ko na kaya. Amen. Wala nang saysay ang magpatuloy sa buhay na ito. Mga kapatid, nasabi niya lang yun mga kapatid dahil siya ay emotional. Amen. Hayaan niyo akong tulungan ko kayo, mga kapatid, sa isang bagay. Ang mga desisyong nakabase lamang sa emosyon ay kadalasan palaging mali. Mga kapatid, ulitin ko po mga kapatid, ang mga desisyong nakabase lang, amen, sa emosyon ay kadalasang mali. Amen, ang resulta. Kung baga destructive ang magiging resulta. Makinig kayo mga kapatid. Amen. Kung pipili ka ng isang bagay base lang sa emosyon, amen, kailangan mo mag-isip ng mabuti. Amen. Kung baga kasi sinasabi dito, kapag ikaw ay nagdesisyon sa base lamang sa iyong emosyon, kadalasan daw mali ang nagiging resulta. Kung baga kasi pag emotional ka mga kapatid, padalos-dalos ka ng desisyon yan. Hindi ka nakakapag-isip ng mabuti. Sinasabi doon, amen. Sinabi ni Jesus ang talinghaga tungkol sa binhi ng salita ng Diyos na napunta sa mabuting lupa. Nabasa niyo po ba yun mga kapatid? Sinasabi doon na tinatanggap nila ang salita ng Diyos ng may kagalakan. Amen. Wow! Tinatanggap daw nila ang salita ng Panginoon ng may kagalakan. Ang sarap naman maging Kristiyano. Amen. Ang sarap maging Kristiyano. Ang sarap maligtas. Amen po ba? Mga kapatid. Maganda yun dahil ikaw ay tama yung pakiramdam mo. Kung ikaw ay nagagalak. Mga kapatid. Pero mga kapatid, paano kung hindi ka na masaya? Amen, bilang Kristiyano. Amen. Paano kung mahirap na? Amen, bilang Kristiyano. Magpapatuloy ka pa ba? Amen. Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi mo, amen, mga kapatid, kung ang tanging dahilan kung bakit kayo kasal, amen. Pag example lang, kung ang tanging dahilan lang mga kapatid, kung bakit kayo kasal ng iyong asawa ay dahil nagmamahalan kayo, amen, kung may affection kayo, amen. Paano kung wala ng affection, amen? Tama po ba sa mga mag-asawa po dito, nakakaramdam din kayo paminsan nung kumbaga nawawala na yung love, yung affection? Research ko po kasi kapag matagal na daw na mag-asawa, kumbaga nawawala na yung sweetness, nawawala na yung affection, mga kapatid, amen. Paano kung yun lang, yung basehan, mga kapatid, ng inyong kasal, yung inyong pagmamahalan, amen, yung affection, amen, mag-i-stay ka pa ba? Dahil wala na yung emosyon, mga kapatid, wala na yung nararamdaman kasi ang ginawa mong desisyon, amen, na base sa emosyon lang mga kapatid ay mali, mga kapatid. Kung ang tanging dahilan lang kung bakit ka ligtas ay dahil sa nararamdaman mo, amen, mga kapatid, ito ay mali, mga kapatid, amen. Dahil emosyon ang basihan ng mga desisyon mo, amen. Kapag nagbago ang emosyon, magsisimula ka ng magduda, amen. Dapat hindi talaga ako ligtas Dapat wala naman talaga ako sa ministry. Dapat hindi naman talaga ako nangangaral Amen. Kumbaga, sa una ka lang, okay, ang sarap mangaral, ang sarap maglingkod sa Panginoon, ang sarap mag-ministry. Pero kapag nawala na yung sarap, mga kapatid, magsisimula ka ng magduda. Kaya mga kapatid, huwag tayong babase lang sa ating mga emosyon kasi hindi lahat ng nararamdaman natin ay stable, mga kapatid. Amen.
Alam nyo ba kung ano ang kayang gawin ng emosyon? Sabi dito, ang emosyon ang magdadala sa inyo sa mga sitwasyon na hindi nyo dapat kinasasagutan. Amen. Ang emosyon nyo daw, mga kapatid, ang magdadala. Amen. Sa mga sitwasyon na dapat ay wala kayo. Halimbawa, sa trabaho, mga kapatid, kung ikaw ay masyadong emotional kapag napagsabihan ka ng iyong boss, napagalitan ka na mali ka naman talaga, amen, dahil nga ikaw ay emotional, masyado kang nagpapa-epekto sa emosyon, mag-iisip ka ngayon ng kung ano-ano. Ayoko na dito, magre-resign na ako. Amen. Alam niyo ba na napakasarap magkaroon ng trabaho, mga kapatid? Dahil syempre, makakabayad ka ng mga bills, ng gamit mo, amen. Pero dahil sa iyong emosyon, dahil emotional ka nga, mga kapatid, ay pwedeng mawala sa iyo yung trabaho na yon. Mga kapatid, amen. Kaya wag po kayong padalos-dalos, wag po kayong magpadala sa inyong mga emosyon. Pangalawa, pag-usapan po natin the dangers of emotion. Amen. Ang mga panganib ng emosyon, mga kapatid. Ang text na natin ay nakabase sa isang tanong. Tama po ba? Yung tama ba ito? Amen? O sa ibang paraan, may karapatan ka ba? Di ba tinanong siya ng Panginoon si Jonas, may karapatan ka ba? Amen? Na maramdaman ito, amen, na ibasi mo ang iyong mga desisyon, amen, sa emosyon. Amen? Ipinapakita sa atin ng text, mga kapatid, ang panganib ng emosyon o ang naidudulot na panganib ng emosyon. Mali si Jonas, pero sabi niya, amen, kung ating susumahin, mga kapatid, mali si Jonas sa kanyang naging reaksyon. Amen. Pero, sabi ni Jonas, tama lang na magalit ako. Amen. Hanggang sa kamatayan. Amen. Magliling ko na po. Kita niyo, mga kapatid, ito ang sasabihin ng iyong emosyon. Amen. Kahit wala ka namang karapatang magalit, magagalit ka dahil nga ikaw ay masyadong emotional. Kaya mapanganib po ang masyadong emotional. Amen. Tama lang, chill ka lang. Amen. Makinig kayo. Amen. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang emosyon minsan nagsisinungaling. Amen. Minsan ang emosyon po natin ay hindi makatotohanan. Amen. Para ano lang siguro yan, kabag lang yan. Hindi totoo yan. Kabag lang yan. Sabi sa Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ay mapangin lang higit sa lahat at hindi ito malulunasan. Sino ang nakakaunawa nito? Sabi dito, mga kapatid, ang puso ng tao ay mapangin lang. Saan po nagmumula ang ating mga damdamin? Ang ating mga emosyon? Amen. Di ba sa puso? Nanggaling sa puso. Amen. Kaya ang sabi dito, ang Bible mismo, nagsasalita, mga kapatid, ng Panginoon. Ako'y naniniwala po dito dahil ang salita ng Panginoon ay totoo. Amen. Katotohanan, purong katotohanan, walang kasinungalingan. Servisyo. Ito ang problema minsan sa ating mga emosyon. Iniisip natin na dahil may nararamdaman tayo, ibig sabihin tama na kung ano ang ating nararamdaman. Amen. Pero sabi ng Bible, wag daw po tayong maniwala sa ating mga nararamdaman. Amen. Kailangan gamitan ng utak. Amen. Ang mga desisyon. Amen. Lagi ko pong naririnig eh. Sabi nila, ang mga matatalino daw, bobo sa pag-ibig. Sa word na. Ang mga matatalino po dito. Sabi nila, dahil matalino sila pero hindi pagdating sa kanilang mga nararamdaman, amen, kumbaga, mas sinusunod nila yung kanilang nararamdaman. Mahal ko na siya eh. Pero sa John 4:9, mga kapatid, basahin natin na sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Amen, nabasa natin, di ba, yung pinatubo ng Panginoon yung halaman na napakataas para maliliman siya. Pero kinabukasan, inalis din ng Panginoon, pinakain niya sa uod. Amen. At nagalit, amen, nagalit si Jonas. Kaya tinanong siya ng Panginoon, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot ngayon si Jonas, oo! Mayroon akong karapatan magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Grabe si Jonas. Ito ang nangyayari, mga kapatid, sa mga tao, amen, na masyadong emotional. Gumagawa sila ng mga nakakapinsalang desisyon. Amen.
yung mga emotional na tao. Sinabi ni Jonas, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Amen, di ba? Ano yun, nakakatakot yun. Pag sinabi mo sa Diyos yun, paano kung patayin ka talaga ng Panginoon, no? Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Patayin mo na lang ako. Amen, paano kung pinatay ka talaga ng Panginoon, no? Sige nga. Patayin talaga kita dyan. Mag-emotional ka mga kapatid, nakakagawa ka ng mga desisyon na desisyon na dapat di mo naman ginagawa. Amen. O kaya naman gumagawa sila ng desisyon base sa mga bagay na totoo naman pero hindi na totoo sa loob ng maraming taon. Amen na. Halimbawa, wala nang saysay na sirain mo ang buhay mo. Buhay mo ngayon sa mga nangyari noong nakaraang mga siguro mga 20 years, mga 50 years. Amen. Pero kapag naaalala mo yung mga bagay na yun, yung mga past mo, amen, past relationship, kapag naaalala mo siya parang nagbibigay pa rin siya sa iyo ng emosyon kaya nakakapag-desisyon ka pa rin ng mga bagay na hindi na dapat ginagawa. Amen. Kaya ito mga kapatid, si Jonas sinasabi niya, kung mamamatay ako, amen, alam kong tama ako. Amen. Pero sabi ng Panginoon, Jonas, amen, walang saysay yan mga pinagsasabi mo. Amen. Kumbaga, di na na-record pero baka sinabi ng Panginoon yun. Jonas, walang saysay yung mga pinagsasabi mo. Amen. Nasasabi mo lang yan dahil emotional ka. Amen. Ang mga emosyon, mga kapatid, ay nakakasira ng sarili. Amen. Sabi nga nila, ang emosyon, masyado kang emosyonal, nakakabaliw. Tama po ba? Yung mga baliw, siguro mga emotional sila. Yung kung mga maliit na problema lang, masyado nilang dinadamdam. Tama po ba? Kaya nawawala sila sa sarili, nababaliw. Wala mo kung pinapatamaan nito. Isa sa mga nangyayari mga kapatid, ang mga emosyon ay literal na nakaka-apekto sa utak ng mga tao. Amen. Kasi yung parte ng utak natin mga kapatid ay konektado sa ating puso. Kaya kapag emotional ka, apektado din yung utak. Kaya may tendency na mabaliw ka. Kaya mga kapatid, huwag kayo masyadong emotional na. Tama na magalit kayo kasi tao tayo eh. Pero wag naman yung laging galit. Amen. Di ba nagalit si Jonas, sabi niya, patayin mo na lang ako. Kailangan ko nang mamatay. Amen. Kapatid, tama bang sabihin natin yan sa Panginoon kapag hindi maganda yung nangyayari sa atin? Halimbawa, may pinapanalangin ka pero iba yung sinagot, pinuho ng Panginoon. May karapatan ka bang questionin ng Panginoon? Ngayon mga kapatid, hindi tama na questionin natin ang Panginoon sapagkat hindi natin alam ang isipan ng Panginoon. Tama po ba? Hindi natin alam, hindi natin na arok mga kapatid ang isipan ng ating Panginoon. Kaya wala po tayong karapatan magalit o questionin ang mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Kasi tayo, mga tao tayo eh. Kumbaga tayo eh. Mahinipin tayo kapag hindi tinugon agad ng Panginoon ang panalangin natin. Sinisisi na agad natin ang Panginoon pero may magandang plano pala ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya ginagawa yun ng Panginoon. Mga kapatid, ang emosyon mga kapatid ay nagbubukas rin sa mga maling pintuan. Tama po ba ang emosyon ay nagbubukas sa mga masasamang impluensya sa ating buhay? Ayon sa pag-aaral, when research ko mga kapatid, madalas ang mga addict daw sa droga ay sinusubukan ng tumakas sa magulong buhay. Amen. Kumbaga punong ng problema yung mga addict, kaya nabubuksan ng pintuan sa mga addiction. Amen. Sabi doon sa pag-aaral, kahit yung mga addict pala, may nararamdaman din. Amen. Kasi tao sila mga kapatid. Amen. Sila ay may emosyon. Baka kaya sila naging ganun dahil masama yung nakaraan nila, dahil baka yun nga, puno-puno ng problema, kaya nila nagawa yun. Kaya kumbaga masyado silang nadadala ng emosyon, kaya napasok sila sa ganun. At syempre ang pagiging negatibo, ang pagiging negatibo daw ay nagbibigay ng mga sakit. Ni-research ko ito mga kapatid, ang negatibo daw na pag-iisip ay nagbibigay ng sakit sa ating mga katawan.
Kaya kapag palagi kang nag-iisip ng negatibo, di ba sumasakit ang ulo mo? Amen? Kapag masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano na negatibo, amen, mga kapatid, ay sumasakit ang ulo mo. Amen? Alam nyo ba kung anong ginagawa dito ni Jonas? Sabi niya, Panginoon, patayin mo na lang ako, wala nang saysay mabuhay. Amen? Kumbaga sinusubukan niyang imanipula ang Panginoong Diyos na mas dinidiktahan niya ang Panginoon dahil hindi tugma doon sa pangyayari, yung nangyayari sa kanyang buhay. Nagsisimula siya ngayong sabihan ng Panginoon, Lord, patayin mo na lang ako. Hindi naman ito yung panalangin ko eh. Amen? Kumbaga, kapag masyado kang ma-emosyon, kumbaga, pwedeng yung mga plano ng Panginoon ay parang hindi matupad dahil sa mga pinagsasabi natin, kumbaga nadadala tayo sa emosyon. Amen. Pero ito, amen, mga kapatid, ang ginagawa ng mga taong puro emosyon, ginagamit nila ang galit. Amen, ang pagkadismaya. Amen, bigay mo sa akin yan. Amen, nasabi ko nga, bigay mo sa akin ang gusto ko. Amen, kumbaga minamanipula nila yung mga tao na nasa paligid nila dahil sa emosyon. Amen, sabi sa 1 King 21 verses 4, kaya umuwi si Ahab na malungkot at galit dahil sa sagot nilabot na hindi niya ibibigay ang lupang minanan niya mula sa kanyang mga inunuro. Nahiga si Ahab paharap sa dingding at ayaw kumain. Amen, ito pong si Ahab, mga kapatid, ay matanda na. Amen, matanda na po ito si Ahab. Pero kung umasta siya, mga kapatid, ay parang bata. Amen, dahil hindi niya nakuha yung kanyang gusto. Nawala ako. Amen, mga kapatid. Si Ahab sa 1 King, mga kapatid, ay nagalit dahil hindi niya nakuha yung kanyang gusto, mga kapatid. Humiga siya, sabi doon, humiga siya sa kanyang higaan at nagtatampo. At ayaw niyang kumain. Meron ba ditong matanda na? Amen, kapag hindi niya nakuha yung gusto, tapos magtatampo pa rin. Amen. Matanda na po ito si Ahab. Amen. Ayaw niyang kumain. Alam, naalala ko nung bata pa ako, mga kapatid, kapag kami kasi ay lumaking mahirap, mga kapatid, kumbaga kahit isang tuka. Naalala ko yung kapatid ko na maarte, yung sumunod sa akin. Kapag gulay lang yun nandun sa harapan, ayaw niya kumain. Hanggang nagtatampo siya, pero ang ginagawa ni Lola, kinukuha yung pagkain. Sabi, sige, mabala ka, magutom ka dyan. Pero ang ginagawa niya, pag gutom niya siya, wala siyang choice. Kakain din siya, mga kapatid. Pero ito, si Ahab ayaw kumain. Kumbaga isip bata, wala naman sigurong isip bata dito. Wala na mga problema doon, di ba, mga kapatid? Ang problema lang ay hindi nasunod yung gusto niya. Kaya ang ginawa niya ay nagtampo siya, hindi po yung tama. Bilang mga mananampalataya, amen, dapat wala nang ganun dito sa atin. Amen, yung tampururot. At ang mga emosyon, mga kapatid, ayan, nagbibigay din, nag-aatid din or nagdudulot ng kapahamakan sa ibang tao. Amen. Kung namumuhay ka base sa emosyon, amen, mabubulag ka sa mga pangangailangan ng ibang tao. Amen. Mabubulag ka rin sa mga pinsala na nagagawa nito, na masyado ka na palang mali na pala yung mga desisyon mo sa buhay dahil sa iyong emosyon, dahil dito naapektuhan ng ibang tao. Amen. Halimbawa, ikaw ay isang padre de pamilya. Yun nga, an example po, napagalitan sa trabaho. Pero dahil emotional ka, nag-resign ka sa trabaho, apektado ngayon yung iyong pamilya. Di ba? Amen. Kaya kapag emotional ka, mga kapatid, nagdudulot dito ng kapahamakan sa ibang tao. Jonas 4:11, ako pa kaya, sabi ng Panginoon, ako pa kaya ang hindi manghihinayang sa napakalaking lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 taong hindi nalalaman kung alin ang tama at ang mali at marami ring mga hayop. Mga kapatid, ang desisyon ni Jonas, mga kapatid, ay magdudulot ng kapahamakan sa mga taga Ninive. Amen. Kumbaga kung sinunod ng Panginoong Diyos ang gusto ni Jonas,
yung 120,000 na tao ay hindi makakakilala sa Panginoon. Amen. At hindi po yun maganda, mga kapatid. Amen. Kaya pangatlo at panghuli, pag-usapan po natin healing and controlling emotions. Amen. Ang pagpapagaling at pagkontrol ng ating mga emosyon. Ito po mga kapatid, si Jonas ay isang taong madaling magalit. Tama po ba? Si Jonas ay isang taong madaling magalit. Masyadong emotional. Pero mga kapatid, nakita po natin, nabasa natin na hindi siya sinukuhan ng ating Panginoon. Tama po ba? Hindi siya sinukuhan ng ating Panginoon. Kinausap siya ng Diyos para tulungan siyang malampasan ang mga mapanirang emosyon. Amen. Yung mga nakakapanirang emosyon. Kaya ang tanong ngayong gabi mga kapatid, paano natin malalampasan ang mga mapanirang emosyon na ito? Amen. Pangunaw, ang unit emotional awareness. Kailangan aware ka. Amen, sa iyong nararamdaman. Ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid, pinapatingin ka niya. Amen, sa iyong sarili. Kakausapin ka ng Diyos. Tama pa ba yan? Amen. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Kay Jonas, sabi sa Jonas 4:4, sumagot ang Panginoon, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninive? Amen. Kumbaga, pinakausap ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay masyadong emotional, kakausapin ka ng Panginoon. Tama ba na magalit ka? Amen. Tama ba na maging malungkot ka dahil ito ang nangyari sa iyo? Amen. Papatingin, dapat maging aware ka sa iyong mga nararamdaman. Para sa ilan sa inyo dito mga kapatid, ang emosyon ay parang kasing normal na lang ng ating paghinga. Amen, tama po ba? Mga kapatid, pero sabi ng Diyos, sandali, kung susuriin mo ang iyong sarili, amen, ang anong mga emosyon ang pinaka nakakagulo, amen, sa iyong buhay, amen, ang galit ba, ang lungkot, amen, ang pagkadismaya ba, amen, ano ba? Sabi ng Panginoon, suriin mo ang iyong sarili. Nagka-problema ka sa isang relasyon, amen, ano ang nangingibabaw na emosyon? Galit ba? Lungkot, nagka-problema ka sa iyong boyfriend, sa iyong pamilya, amen, ano ba ang nangingibabaw na emosyon, mga kapatid, sabi ng Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, suriin po natin. Kailangan mong suriin. Paano nakaka-apekto ang mga emosyon mo sa trabaho? Amen. Paano nakaka-apekto ang iyong mga emosyon sa iyong ministry? Amen. Sa iyong pamilya. Amen. Sa iyong pag-aasawa. Mga kapatid, para sa ilan sa inyo na narito, alam nyo ba kung saan ang gagaling ang mga emosyon nyo? Amen. Kapag, hindi nyo alam, mabilis ko lang nabanggit kanina, yung mga pinag-usapan natin kanina, yung mga ugat ng emosyon. Amen. May ilan marahil dito sa inyo, ang reaction nyo ngayon ay kumbaga, kinakausap kayo ng Panginoon. Ako ito. Amen. Ganto ako sa mga simpleng bagay, mabilis ako magalit. Amen. Sabi ng suriin daw, sabi ng Panginoon, suriin ang iyong sarili. Amen. Pangalawa, you have to own your emotion. Amen. You have to own your negative emotion. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Tama po ba, mga kapatid? Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. At sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa Diyos, mga kapatid. Hindi niya pinagpapala ang kasinungalingan. Tama po ba? Kapag sinabi mo, kasi naman lahat ng mga tao, amen, sa paligid ko ay walang kwenta. Amen. Tama po ba yun, mga kapatid, dahil mga walang kwenta yung tao na yung nakakasama, amen, ikaw ay magagalit na, amen, ikaw ay questionin mo na ang Panginoon, bakit ganun kapag sinabi? Kasi naman lahat ng tao, amen, lahat ng tao sa mundo wala nang kwenta, yung mga namumuno, amen, sa bansa natin, amen, mga walang kwenta, amen. Sabi, may isang magandang salita para dito, mga kapatid. Ang salita na yun ay repent. Alam niyo po ba yung repent? Umamin ka, aminin mo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabihin mo sa Panginoon, hindi tama yung Lord, kailangan ko ng tulong. Amen. Kapag ikaw ay masyadong magagalitin, kapag ikaw ay masyadong emotional, kailangan mo ang Panginoon. Amen. Para ma-restore, amen, yung damdamin mo. Sinasabi ng Diyos, hindi tama to, Jonas. Amen. Hindi tama yan na ikaw ay palaging magagalitin. Na sa mga simpleng bagay ay galit ka agad. Amen. Kapag tayo ay umamin, inamin natin sa Panginoon, Lord, di ko kaya, ganito palagi mo nararamdaman ko. Amen. Ilapit mo sa Panginoon, mga kapatid, makikita natin na hindi na pala tama
Kumbaga ipapakita, kapag inamin mo, amen, ipapakita ng Panginoon na hindi na pala tama ang ginagawa natin at maniniwanagan tayo. Amen. Alam nyo ba, naniniwala ako na sa huli, naintindihan ni Jonas yung kanyang naramdaman, yung kanyang nararamdaman. Kumbaga, namulat siya. Mga kapatid, dahil yung Book of Jonas, ay si Jonas nagsulat. Amen. Kumbaga, hindi niya sinulat niya yun siguro para tayo ay maging aware din. Kasi naranasan niya, mga kapatid, kaya kumbaga, na-overcome ni Jonas yung kanyang mga nararamdaman. Kaya bang nagtapos ang aklat, amen, at sinasabi ang naging desisyon niya. Amen. Pangatlo, you need to meet with God. Amen. Para ma-overcome mo yung iyong mga emosyon, kailangan mo makipagtagpo sa Panginoon mo. Kasi hindi mo kaya mag-isa. Tama po ba mga kapatid? Hindi mo kaya mag-isa. Amen. Kapag ikaw ay masyadong ma-emosyon, kailangan mo makipagtagpo sa Panginoon. Diyan manggagaling ang tunay na kagalingan. Amen. Palaging kakatagpuin mo ang Panginoon. Ang tunay na kagalingan, amen, ang tunay na restoration ay matatagpuan lamang natin kapag nakipagtagpo tayo, amen, sa ating Panginoon. Tama mo ba? Hindi mo malalampasan ng iyong mga emosyon kapag sinasarili mo palagi. Amen. Hindi mo kailangan sabihin mo sa iba, sa Panginoon lang. Makipagtagpo ka sa Panginoon. Amen. Sabihin mo, Lord, hindi pwede na maramdaman ko to. Amen. Hindi pwede na ganito ako. Amen. Kailangan mo ng himala ng Panginoon. Kailangan mo ng pagkilos ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Marahil may ilan sa inyo dito na nangangailangan ng kagalingan. Amen. Sa kanyang damdamin. Amen. Malalim na sugat na dulot ng past relationship. Amen. Na nagdudulot pa rin ng matinding emosyon. Mga kapatid, kailangan na makipagtagpo ka sa Panginoon. Amen. Ang Panginoon lang ang makakapagbago. Amen. Makakapaghilom ng mga sugat. Amen. Sa iyong puso na nagdudulot pa rin ng Panginoon. At ang salita ng Diyos, amen, kailangan mong punuin ng salita ng Diyos ang iyong isipan. Amen. Wala, makikipagtagpo ka sa Panginoon. Amen. Sa paanong paraan? Mananalangin ka. Amen. Lord, lagi akong ganito, bakit ganito? Amen. Kailangan ko ng himala. Kailangan ko ng pagbabago. Pagkatapos, amen, punuin mo ng iyong isipan. Amen. Punuin mo ng salita ng Panginoon ang iyong isipan. Kaya nga, amen, palagi sinasabi sa amin ni Pastor, ang kasama palagi ng prayer ay devotion. Amen. Salita ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, sabi dito sa Colossians 3, verse 8, ngunit ngayon, dapat na ninyong itakwi lang lahat ng ito. Amen. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at malaswang pananalita. Sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, na ang bahagi ng pagiging Kristiyano, amen, ay may mga bagay na kailangan mong bumarin. Amen. May mga bagay na kailangan mong tanggalin sa iyong buhay. Yun nga, nabanggit ko, yung pagiging magalitin. Amen. Kailangan mong tanggalin na. Amen. Sino po dito mga Kristiyano? Mga Christian. Amen. Kailangan daw mas sumaba na ang iyong pasensya. Amen. Amen. Para sa ilan sa inyo, amen, mga kapatid, kumbaga, pagkagising pa lang sa umaga, dapat isuot nyo na yung ganun, yung mahabang pasensya. Amen. Para sa sabi sa Efeso 4:22, 24-26, iwanan ninyo ang dati ninyong pagkatao at pamumuhay. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. At isuot ang bago ninyong pagkatao na nilikhang naaayon sa matuwid at banal na Diyos. Amen. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala at huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Amen. Bilang mga Kristiyano to, mga kapatid, ay iwasan na natin na maging magagalitin. Magpadala sa ating emosyon. Pero, may reminder din, hindi naman tayo pinagbawalan na magalit. Kasi normal lang talaga yon, mga kapatid, magagalit ka talaga dahil ikaw ay tao. Pero, sabi doon, wag niyong hayaan na lumipas ang gabi, araw, amen, nagalit pa rin kayo, mga kapatid. Amen. Hindi lamang tayo po ay manalangin. Amen. Driven by emotion, mga kapatid. Marahil ay may kinausap ang Panginoon ngayong gabi. Ikaw ay masyadong
mapapadala sa iyong emosyon. Ikaw ay masyadong emotional, mga kapatid, mabilis magalit. Amen. Mabilis madismaya sa mga pangyayari. Amen. Sa buhay. Napakinggan po natin. Amen. Kailangan mo na malampasan yan sa pamamagitan, amen, ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Meron po bang first time? Ako'y nagpapaanyaya. Amen. At tanggapin po natin ang Panginoon. Kung wala, amen, tayo po, binubuksan ko po ang ating altar. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Isuko mo sa Panginoon ang iyong mga nararamdaman. Kung ikaw ay nalulungkot ngayong gabi, amen, suko mo sa ating Panginoon. Makipagtagpo ka sa ating Panginoon. Kung ikaw ay galit, amen, may kagalit ka, amen, suko mo sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan mo ang Panginoon para masumaba ang iyong pasensya, amen, at hindi mo ibase sa iyong mga emosyon, ang iyong mga desisyon sa buhay, amen. Kailangan po natin ang Panginoon para maghilom yung mga sugat, amen, sa ating mga puso na nagdudulot pa rin ng matitinding emosyon, amen, sa ating buhay. Ikaw ay masyadong nadadala sa iyong emosyon, mga kapatid. Kailangan mo ang Panginoon. Amen. Ngayong gabi, suko mo yan sa ating Panginoon. Walang iba, mga kapatid, na makakatulong sa iyo, makakatulong sa atin kapag tayo ay nakakaranas, mga kapatid, ng pagkagalit, pagkalungkot, pagkadismaya. Amen. Mga kapatid, sabi doon sa pinag-uusapan natin, amen, makipagtagpo ka sa Panginoon. Walang iba na makakatulong sa ating mga amen, kundi ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat.
Thank you, tumutulong Jesus. sa pagtutulong. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. Amen mga kapatid. Nausap tayo ng Panginoon ngayong gabi. Lalabas tayo, amen, na binago na ng Panginoon. Amen. Huwag tayong masyadong magpadala sa ating mga emosyon dahil ang ating mga emosyon, mga kapatid, ay nagdudulot ng kapahamakan minsan sa ating mga buhay. Amen, tayo po ay manalangin. Amen, Panginoon, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, sa mga mananampalataya na yung ginamot. Panginoon, upang makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat sa katotohanan na aming napakinggan ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, na gabayan sa araw-araw, Panginoon. Samahan sa mga desisyon ng aming buhay, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay hindi madala ng aming mga emosyon, Panginoon. Maraming salamat po sa kapahayagan ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, sa pangangaral ngayong gabi, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa aming kanya-kanyang pag-iwa-iwalay, Panginoon, pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Ibalik mo kami sa susunod na gawain. Ito po ang aming panalangin na sa pangalan ni Jesus natin magsabi ng Amen.